Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako po si Bini Nurieka Sasho Suwaso, ang inyong tagapag-ulas sa video ito. At sa puntong ito, tatalakayin ko po ang patungkol sa Rehiyon 12. Ano nga ba ang Rehiyon 12? Ang Rehiyon 12 ay isang rehiyon sa Pilipinas na matatagpuan sa Central Mindanao o Gitnang Mindanao. Mas kilala ang rehiyon na ito sa tawag na Soc-Sargen. Bakit nga ba Soc-Sargen? Dahil hango ang pangalang Soc-Sargen sa simula ng mga titik ng mga lalawigan na bumubuo sa Rehiyon 12. Ito ay ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos City o mas kilala sa tawag na Jansan. Una nating tatalakay ngayon ay ang lalawigan na South Cotabato. Ano nga ba ang meron sa South Cotabato? Ang South Cotabato ay isa sa mga sikat at kilalang lalawigan sa Soc-Sargen. Sagana ang lalawigan na ito sa mga putas. Ang South Cotabato ay kabisera nito ang Coronadal City. Sagana sa putas tulad ng pinya, mangga, mansanas, buko. Pangunahing produkto ng lalawigan na ito ay ang tabako at abaka. Mayaman sa produktong metal kagaya ng ginto, pilak, tanso at yero. Ang mga tao dito, ito yung kanilang mga pinagkukunang pangkabuhayan, gaya na lamang ng pagbubuhangin, graba, bato, guano, asin at apog. May 11 na bayan at isang lungsod sa lalawigan na ito. Una, Banga, Coronadal, Lake Cebu, Norala, Polomok, Santo Niño, Soralin, Tiboli, Tambakan, Tantangan, at Tupi. Mayroon silang dalawang sikat na festival. Ito ang Tinalak Festival at Flumloc Festival. Ang Tinalak Festival ay ipinagdiriwang ito tuwing anibersaryo ng pundasyon ng South Cotabato at ginaganap sa buwan ng Hulyo kada taon. Ang pangalang Tinalak ay mula sa isang makulay na telang abaka na nilikha at hinabi ng mga kababaihan ng tribong Tiboli ng South Cotabato. Ang disenyo ng tela ay natatangi at nangarap ng taong lumikha nito. Kaya naman, ang lalawigan ng South Cotabato ay kilala bilang the Land of the Dream Weavers. Dito naman tayo sa Flumloc Festival. Ang Flumloc ay hango sa salitang bilaan na nangangahulugang lupain ng pangangaso. Ipinagdiriwang ito ng mga taga-Polomok sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga lokal na produkto at halo-halong aktibidad sa socio-cultural. Dito naman tayo sa ating pangalawang lalawigan, ito ang Cotabato. Ang Cotabato, ang kabisera nito ay Kidapawan. Isa ito sa mga pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas. Tinatawag itong melting pot dahil ang mga tao dito ay naninirahan sa iba't ibang lugar. Bakit nga ba? Dahil ayon sa eksplanasyon, ang 71% ay mula sa Luzon at Visayas. Ang 18% ay nabibilang sa kutong pamayanang Manubo, Tiboli at Maguindanao. Tinagurian din ang Cotabato bilang South Bowl of Mindanao o Kamalig ng Mindanao. Sagana sa mga halaman, ang lalawigan na ito kagaya na lamang ng pinya, kape, niyog at palay. May mga lugar na nagtatanim ng guma,
bulak, sorghum at prutas sa lalawigan na ito. Iba ang ganda? At meron din silang ipinagmamalaking lugar gaya na lamang ng Rio Grande de Mindanao, Marble Falls, Hot Springs, Agco, Blue Lake, and Lake Venado. Ang kanilang mamamayan ay karamihan sa mga mamamayan ay mga Katoliko at Islam. Ang mga naninirahan ay kutong manubo na tinatawag nila na kulaman. Meron din silang tradisyonal na pananamit. Para sa lalaki, ito ay tinatawag nila na jacket na walang botones at pantalon at pulang blosa na may manggas na itim at palda o pang-ibabang abaka. Kanilang ikinabubuhay ay ang pagsasaka, pangingisda, industriyang pantahan tulad ng paggawa ng basket, paghabi ng tela at paggawa ng troso. Ang klima nila dito ay mula Marso hanggang Hunyo ang pinakamainit na panahon sa lugar. Samantala, mula buwan ng Disyembre at Enero ang kanilang pinakamalamig, ang moske at taluksangay ng mga Muslim. Tirahan ito ng mga alagad ni Muhammad, ang kanilang dakilang Diyos. Kung sa Katoliko, ang ating dakilang Diyos ay si Hesukristo, ang sa kanila naman ay si Muhammad. Simbahan din ito na kung saan ay nagdadasal sila at nag-aalay sila ng pera sa kanilang Diyos ng mga Muslim na si Muhammad. Sultan Kudarat. Ang Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Sorsogon sa Mindanao. Isulan ang kapital o kabisera nito at napapaligiran ng Maguindanao at Cotabato sa hilaga, Davao del Sur sa silangan at Timog Cotabato sa timog. Matatagpuan ang dagat sa Celebes sa timog kanluran. Ipinangalan ang lalawigan na ito mula kay Sultan Muhammad di Patuan Kudarat na siyang namuno sa lugar. May 3 munisipalidad na siyang nakahanay sa mountain ranges na naghihiwalay sa gitnang bahagi ng lalawigan sa dagat. Ito ang Calamansig, Libak at Palimbang. May matatagpuan ding pabrika ng vinyl or vinyl at plywood, pabrika ng rame at African oil palm. Ang kanilang ikinabubuhay ay pangingisda, pag-aalaga ng baka at pagtutroso. Ang kanilang mamamayan. Karamihan sa mga naninirahan dito ay mga Bisaya na nagsasalita ng wikang Ilonggo at Cebuano. Kilala ang lalawigan sa paggawa ng tuba. Alam naman natin ang tuba, di ba? Ang tuba ay isang inuming galing sa katas ng coconut palm o sa niyog. At ginagawa ito ng inumin ng mga matatanda. Di ba minsan ang tuba ay nilalagyan din nila ng gatas, ng condensed milk upang mas mainam at mas masarap itong inumin ng mga matatanda. Meron din silang festival sa lalawigan na ito. Ito ang Kalimudan Festival. Ang Kalimudan Festival ay pinakamalaking taunang pagdiriwang ng kultura at anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Sultan Kudarat dito sa Pilipinas tuwing Nobyembre 22. Nagmula ang salitang kalimudan sa wikang Magindanaon na pagsasama-sama o pagtitipon-tipon. Ito ay isang pagpapahayag ng pasasalamat gayon din upang ipakita ang masiglang kultura ng mga tao nito. Dito naman tayo sa pang-apat natin na lalawigan sa Sorsogon. Ito ang Sarangani. Alabel ang kabisira nito. Binubuo ito ng malawak na kapatagan at mga lupaing bulubundukin. Matatagpuan dito ang mga nagagandahang dalampasigan at mga puok pangisdaan. Bakit nga ba? Ang nasabing probinsya ay nahahati sa 2 parte.
Ito ang Sarangani Bay at General Santos City. Noon ay naging parte ito ng South Cotabato hanggang sa naging independente ang probinsya noong 1992. Ang isla ng Sarangani ay ipinangalan mula kay Roy Lopez de Villalobos noong 1543 bilang Antonia. Bakit nga ba ito ipinangalan? Dahil bilang pagbibigay galang kay Antonio de Mendoza y Pacheco. Siya ang nagkomisyon sa ekspedisyon ng Villalobos sa Pilipinas. At sa kanila namang mamamayan, Monato o nitibong termino sa kauna-unahang tao o first people sa Sarangani. Sila yung mga kauna-unahang mga nitibong indigenos o tao na tumira sa Sarangani. Ang Sarangani ay parte ng South Cotabato bilang pangatlong distrito ng South Cotabato. Ang probinsya ay nabuo sa ilalim ng Republic Act No. 1228 noong March 16, 1992, penned by Congressman James L. Chonghen. Ang asawa niyang si Priscilla L. Chonghen ang naging kauna-unahang gobernador ng Sarangani. Sila ay kilala bilang ama at ina ng probinsya ng Sarangani. Meron ding mga munisipalidad sa lalawigan na ito. Ito ang Alabel, Maasim, Clan, Maitom, Kiamba, Malapatan at Malungol. Napakarami sa lugar na ito ang mga Cebuano at Tagalog. Ang kanilang wikang ginagamit ito ay ang Cebuano, Ingles, Tagalog, Ilonggo, Ilocano at Maguindanao. Ang kanilang klema ay napakaganda at maituturingan na maganda ang klema sa lalawigang ito sa buong taon. Di sila naaapektuhan ng bagyo. Maulan sa lalawigan sa mga buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Tag-init mula Marso hanggang Mayo at taglamig mula Nobyembre hanggang Enero. Ito naman tayo sa literatura ng Soxarjan. Ano nga ba ang literatura ng Soxarjan? Halina't samahan niyo ako upang kayo ay matuto. Dalawang uri ng panulaan sa panitikan ng mga Muslim. Ito ang pasalaysay at liriko. Ang darangan ay tulang pasalaysay ng mga Muslim. Ito ay may 5 salaysay na epiko na nauukos sa isang dakilang bayani na si Bantugan. Dr. Frank Laubach, isang scholar na nagsalin ng isa sa mga salaysayin sa darangan. Ang bawat salaysay sa Bantugan ay nagtataglay ng katangian ng isang epiko o epiko ng kasaysayan ng pag-ibig at pakikipagsapalaran. Dito tayo sa kasaysayan ni Indarapatra. Siya ay emperador ng Imperyong Mantapuli at itinuturing na pinakadakila sa mga haring Kanluranib. Kilala siya bilang isang mabait, marunong at matapang na hari. Napaputok niya ang bulkang Mud Matutom sa pamamagitan ng kaniyang sibat. At heto, inyong basahin. Hinagod, dakilang sibat, yari sa tigas ng kahoy, may tulis ng pinagpalang bakal. Tumaas ka ng lipad, malayo. Tagpuin mo ng mahiya ang aking mga kaaway. Tudlain mo ang mahiya ng aking mga kaaway. Tumudla ka at tumudla uli. Tsak at mabilis, walang awa. Sa ngalan ni Bathala ay nag-uutos ako. Ako ang emperador sa Indarapatra. Ang tulang ito ay isinatula ni Bartolome del Valle ang Indarapatra. Dito naman tayo sa Bidasari.
Ang Bidasari ay isang epikong hiram sa Malay na naglalahad ng isang matandang paniniwala na ang buhay ay napapatagal kung ang kaluluwa ay paiingatan sa isang isda, hayop, bato o punong kahoy. Ang orihinal na Bidasari ay nasusulat sa wikang Malay at ito ay ipinalalagay na isa sa mga pinakamagandang tula sa buong panitikang Malay. Ito ay isinalin sa Ingles ni Chauncey Strickweather. Dito naman tayo sa kanilang tulang liriko ng mga Muslim o mga awiting bayan. Ang mga Muslim ay may panambitan na tinatawag. Ito ay inaawit upang ipakilala ang pagdadalamhati, pagtangis at pagpapakilala ng pagluluksa kung sila ay namatayan. Kilala ito ng mga Muslim sa tawag na Tabi Nona. Ang Tabi Nona, sayam maupigi, kalo sayam matijangan, so sahati, makan shirisato jangan buan luda, kasisyom sato jangan bilang soda. Kapag isinalin ito ay paalam, ibigay mo ang iyong kamay, kailangan tayo'y magkalayo. Kung ang kamatayan ay darating, huwag mong ikalumbay. Kung minsan kitang hagkan, huwag mong sabihin tama na. Maging matapang ka, mahal, ngumanga ka, at lununin mo ang kalungkutan. Ang Eda Eda a Wata. Ito ay awiting pambata na may tiyak na kahalagahan sa panitikan ng mga Maranao. Ang awiting ito ay maikli lamang, subalit magaganda at kinakanta ng mga bata ng sabay-sabay. Ito ay nagdudulot ng lubos na kasiyahan at sigla sa mga batang umaawit anito. Dayo-dayo kapitan, dayo sumunta saig, dayo di ako ronsong, ana ikulok akon, abo, baro ka anipat. Kapag isinalin ito ay kaibigan, kapitan, aking kalaro, papunta sa ilog. Kaibigan, ako'y hindi sasama dahil ako ay takot sa makulay na ahas at markadong buwaya. Kapangindas. Ito ay awiting pambata sa panghuhuli ng ibon ng mga Maranao. Inaawit ito ng mga bata habang nakasakay sa kalabaw. Bitagin ang ibon. Daulan, mahal, dulan, nasaan ka daulan? Anong klaseng ibon ito? Kapag nakahanda ang patibong, nagtatago sa mga kawayan, patayin mo ang bati o saba. Kung gusto mo, gumagabi na at ang saba ay iiwan ka, mag-isip. Noong panahon ng tatay mo, ninakaw at sumunod ay nahulog. Iniisip nito ay saba. Ngayon ikaw ay pangit na ibon, alipin. Kapag nakauwi lahat ay nagtatanong, sinong pumatay sa saba? At sasabihin mo, hindi ako ang gumagawa dahil ibinigay ko ang oras ko sa kakain. Nang ipis at paru-paro, mas mabuting mamatay kaysa magkaroon ng dalawang pangalan. Ang mga Maranao naman ay romantiko. Mahilig din sila magmahal, ngunit sa malihim na paraan. Sa kanila, ang panliligaw ay hindi sinasabi ng hayagan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga tula na kanilang kinakabisa. Meron silang tupad-tupad, tubad-tubad. Tubad-tubad, ang tawag nila sa kanilang maikling tula na patungkol sa pag-ibig at pagmamahalan. Kaya na lamang nito, lumilipad ng maigi ang mabilis na munting ibon, sumusubok na makahabol sa lawi, ngunit di siya makaabot dahil siya ay napakaliit. Paghihirap ay sa akin.
nag-alala at iniisip ang mahal sa buhay. Hindi ko maipakita ang aking damdamin, ang aking pagmamahal dahil sa tuwing aking ipapakita, hinihinto ng tubig. Paano mo maaangkin ang luro kung nagkakakulong? Hindi mo pa nga napapantayan ang hangin na sadyang mabilis. Bakit di ko dapat sabihin na ang lurong iyo ay sa akin at kung labanan lamang, di ko ba maaaring ikulong ito? Dito naman tayo sa mga pananaroon o mga salawikain. Ano nga ba ang tawag sa kanilang salawikain? Ito ay pananaroon. Very good, mahusay. Ang pananaroon, ito ay ginagamit bilang gabay sa paghubog ng kagandahang asal ng mga kabataan. Ang kanilang mga parangal ay naipapahayag nila sa pamamagitan ng mga pananaroon. Dito tayo sa wikang Maranao sa kanilang salawikain. Badong malas sa dalog, bakulilid sa lapad, nada aka padal iyan, maya kapun sa ilag. Si, ogwaping ka ginawang ka, kapag isinalin, ay meron pa pala, ka nogo pangka o alahutaanan, at kapag isinalin ito sa wikang Filipino, ito ay malaki ang kamote na gumugulong sa pinggan, ngunit tiyak walang lasa. Mahiya ka dapat sa maliit na duwangan. Tulungan mo ang iyong sarili at si Allah ay tiyak na tutulong sa iyo. Dito naman tayo sa kanilang bugtong o mas kilala sa tawag na antuke. Una, meron ditong isinalin or isinulat sa wikang Maranao. Ito ang ilulubong damatai. Bangkal baraniawa, litag sa rurog pig parongawan kaukas, karandas sa subangan na mapupuno iipas. Kapag isinalin sa wikang Filipino, ito ay inililibing or inilibing na ngunit buhay ang buhay na katawan. Ang sagot, ito ay daga. B. Bitag sa tabi ng lawa, sabay na bumubukal. Ano nga ba ang sagot? Ito ay pilik mata. C. Ang sisidlan mula sa silangan ay puno ng mga pitak. Ano ang sagot? Ito ay lansones. Dito naman tayo sa kanilang palaisipan o mas kilala sa tawag na lampangan. May isang puno ng bayabas na punong-puno ng bunga. Walang nakakukuha ng bunga nito sapagkat binabantayan ito ng isang matalino at mabagsik na unggoy. Paano makakakuha ng bunga ng bayabas? At ito ang sagot. Batuhin mo ang unggoy hanggang sa ito ay magalit at babatuhin ka rin ng bunga ng bayabas. Meron sa kanilang mga dula or sa mga dula ng Maranao, meron sila ditong tinatawag na siwa-siwal. At ito ay para pakaradyaan o mga sayaw ng bayan. At meron din silang gong at kohotang, ang panaliw nila sa pag-imbay. Pag sinabi nating pag-imbay, kung sa Ingles, ito ay swing. Swing sa ere. Ang mga Tagalanaw at Cotabato ay may mga sayaw na pandigma na kung tawagin ito ay sagayan. At meron din silang sayaw na tahing baile or sayaw ng panseremonya. Singkil, isang sayaw na halos katulad ng tinikling, subalit higit na masalimuot sapagkat ito ay may 4 na kawayan sa halip na 2 lamang ang sa tinikling. Ang sumasayaw rito ay isang prinsesa na pinapayungan habang sumasayaw sa mga kawayan. Mayroon din silang sayaw na panghukuman na kung tawagin ay kuprang kamanis at kipiil. Samunsala na ginagamitan ng mga bandana. Bahari ng panitika ng mga
mga Maranao ang mga pamahiin at paniniwala. Meron isang sikat na Maranao na wala pa akong nakitang larawan sa Google, na kung saan ito po ay merong aklat or sikat na aklat na kaniyang nilimbag. Ito po si An Abdullah Madel. At ang kaniyang aklat or ang akda ng kaniyang aklat na pinamagatang The Remarkable Maranaos ang nagsabi ng ganito na kung kayo ay makasiyensya, maaring akalaan ninyo na ako'y isang mangmang at hindi edukado, sapagkat ako ay naniniwala sa mga pamahiin, ngunit ayon sa kanya, may ilang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi mapapaliwanag ng siyensya. So, halimbawa ng mga paniniwala, at lahat naman tayo ay mayroong mga paniniwala noon at ngayon na parang nakatanim na sa ating kokote na nanggaling sa ating mga ninuno, sa ating mga lola't lolo, na hanggang ngayon parang hindi pa rin nabibigyan ng siyensya or ng katotohanan na totoo ba to ang paniniwala na ito or hindi. At ito yung mga halimbawa ng kanilang paniniwala or ang kanyang paniniwala. Paniniwala tungkol sa araw at buwan, paniniwala tungkol sa mundo, paniniwala tungkol sa impyerno at langit. Parang yung paniniwala nila na gusto nila na mas makita nila iyon para mas merong katotohanan sa mga sinasabi. Dito naman tayo sa kanilang alamat o mas kilala sa tawag na tultol sa pagkapuon. Meron silang alamat ng Nosa. Dito naman tayo sa masayang kwento o mas kilala sa tawag na tultol na pinaka-kuyakuyad. Halimbawa nito nang pumunta sa palengke si Pilandok at ang Batingaw. Sa kanilang pabula o mas kilala sa tawag na tultol pangangayamon. Halimbawa nito ay ang aso at ang leon. At sa kanilang mga kwento ng mga isda at ibon, ito ang tultol o mas dito naman tayo sa kwento ng mga isda at ibon o mas kilala sa tawag na tultol sodaago papanok. At ang halimbawa nito ay ang maya at ang hipon. Dito naman tayo sa kwento ng kalikasan na kung saan ito ay tinatawag na kweza or kiza. Ang mga halimbawa nito ay ang kwento ng bibe, ang kwento o ang lumikha, ang unang likha, ang mundo, araw at buwan, at ang unang tao. Mga kilalang manunulat at personalidad sa Rehiyon 12. Una sa listahan, si Christine Budenes Ortega. Ang manunulat na ito ay isang Pilipino na kung saan marami itong mga nalimbag na mga tula or mga aklat. Ilan sa kanyang mga naisulat ay ang Legend of Maria Cristina Falls, High Noon, Garbage, at iba pa. Ang pangalawa ay si Jaime Ann Lim. Ilan sa mga mahahalagang bunga ng kanyang panulat ay Puna sa Noli Me Tangere ni Rizal, at alam naman natin na si Rizal ay isa sa mga bayani dito sa Pilipinas na marami rin ang nailimbag gaya na lamang ng El Filibusterismo at iba pa. At ang pangalawa namang nailimbag ni Jaime ang Sanaysay tungkol sa poon ni Father Soynel at marami pang iba. At ang pangatlo naman natin ngayon ay si Eulogio Dua. Pasensya na po kayo na wala pong larawan na aking inilagay sapagkat wala po akong nakitang larawan sa internet. Ang manunulat na ito ay kinagigiliwan nitong magsulat ng mga sanaysay tungkol sa mga napapanahon at kontrobersyal na isyu ng kaniyang panahon. At ang pang-apat naman ay si Manny Pacquiao. Hindi ito isang kilalang manunulat, ngunit isa itong sikat at tanyag na personalidad sa Rehiyon 12.
Itinanghal si Manny Pacquiao noon bilang isang 8th Division World Champion sa larangan ng boxing. Siya ay isa na ngayong kasalukuyang naglilingkod sa gobyerno o sa pamahalaan ng Pilipinas at ito ay kasalukuyang tinaguriang senador sa Pilipinas. Si Manny Pacquiao ay nagmula or nakatira sa Jensan. Ang panglima naman ay si Shamsi Supsup. Ang personalidad na ito ay kilala bilang siya yung naging representante ng ating bansang Pilipinas sa Miss Universe pageant at itinanghal siya doon or noon bilang third runner-up sa Miss Universe 2011. At maraming salamat sa inyong pakikinig at ito po ang aking paksa. Ito ay patungkol sa Rehim 12 na nagmula sa Central Mindanao o sa gitnang Mindanao o mas kilala ito sa tawag na Soksarjan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon.